Chapter 26. Hokok our dinner. May sarili ka na bang chef ngayon, Caitlin? Tanong ng isang ginang na halos mabusog na dahil sa dami ng kinain niya. Bahagyang natawa si Caitlin. Si Mia at Aiden lang ang naghanda ng lahat ng mga yan. Talaga, hindi ko akalain na magaling kayong dalawa. Parang gusto ko na lang manatili rito para makakain araw-araw ng mga masasarap na pagkain, haha. Pagbibiro ng isang babae. Hindi pa kilala ni Mia ang mga kamag-anak niya, kilala pa lang niya ang mga ito sa mukha. Nagpatuloy ang kasiyahan nila ngayong gabi. Nang matapos silang mga kumain ay kanya-kanya na rin silang mundo pero maagang nagpaalam si Dave. Uuwi ka na. Ang bilis naman. Saad ni Jared. Baka kasi nakauwi na si Olivia saka may gagawin pa rin kasi ako so hindi na rin ako magtatagal. Maybe next time again. Napatangu-tangu na lang si Jared. Nilapitan naman na muna ni Mr. Hernandez si Yesha sa kanya ito kinausap. Let's play next time again apo, sana may pasil nyo siya minsan sa amin. Si Mr. Hernandez. Take care dad, please drive slowly. Saad ni Aiden na ikinatango na lang ng ama. Minsan pang tiningnan ni Dave si Jared sa kanya ito tinanguan. Mauna na rin ako, salamat sa imbitasyon. Ihatid ko lang siya sa labas. Ani ni Mr. Vecerreyes kay Caitlin. Sabay nang naglakad si Dave at Jared hanggang sa makalabas na silang dalawa. Salamat nga pala ulit. Hindi ko akalain na mga anak din natin ang magkakatuluyan sa huli. Natatawang wika ni Dave, ibinulsa norman ni Jared ang mga kamay niya saka siya tipid na ngumiti at tumingin kung saan. Siguro, panahon na rin para kalimutan na lang ang lahat ng mga nangyari sa nakaraan. Sana ay minsan kung makausap si Olivia at makahingi ng tawad sa kanya. I hope she's okay, masaya ako para sa inyong dalawa. Bahagyang napabuntong hininga si Dave, ilang taon na ang lumipas pero dahil sa mga anak nila naglandas uli ang mga daan nila, let's just forget everything, matagal na panahon na yun. Mga matatanda na tayo para sa bagay na yun, may apo na rin tayo kaya para saan pa para balikan at isipin ang nakaraan. Hindi na tayo mga bata, ilang dekada naman na rin ang lumipas. Sana matapos na yun dito at magkaayos na lang para sa mga anak natin, napatango naman si Jared saka siya ngumiti kay Dave. You're right, mag-iingat ka sa pag-uwi. Isama mo minsan si Olivia kung may oras siya. I will, I have to go. Pumasok na si Dave sa loob ng sasakyan niya at pinanood na lang ni Jared ang paglayo nito saka siya bumalik sa loob. Lahat sila ay nagtatawanan na at nagkwekwentuhan ng kung ano-ano. Hinawakan ni Aiden ang kamay ni Mia sa kanyang initian ang dalaga. I can't wait to marry you babe, sana ganito rin kasaya kapag bumuo na tayo ng sarili nating pamilya. Saad ni Aiden. Mas hinigpitan naman ni Mia ang pagkakahawa niya sa kamay ni Aiden. Kaunti na lang, malapit na tayong ikasal eh. Gusto ko rin sanang makausap ang mommy mo dahil kahit papaano we need to respect her. I just want to thank her for bringing you in this world at maging kabiyak ko. Let's talk her together. Nagngitian na lang silang dalawa saka isinandal ni Mia ang ulo niya sa balikat ni Aiden, pinakinggan na lang nila ang mga kwentuhan pa ng mga matatanda. Maya-maya ay nagpaalam na rin si Ace kaya inihatid na ni Aiden at Mia sa labas. Mag-iingat ka sa pag-uwi, wika ni Mia na ikinatango na lang ni Ace saka siya sumakay ng kotse niya. Habang lumalalim ang gabi ay unti-unti na ring nagsisitulugan ang mga kamag-anak ni Mia sa mga bakanteng kwarto sa bahay nila. Kinabukasan mabagal na naglalakad si Jared Vecerreyes habang buhat-buhat ang apo na si Yesha sa isang supermarket. Sa hindi sinasadya ay may nabangga ito. I'm sorry miss. Aniya at akmang tatalikod na sana siya nang kilala siya ng baban, Jared, tawag niya rito sa mahinang boses. Muling hinarap ni Jared ang babae. Olivia, aniya rin, naging maamo ang mukha ni Olivia. Nakatitig na lang siya sa mukha ni Jared na ikinailang nito. Nice to meet you again, Olivia. It's been a long time. How are you? Nakangiti niyang tanong dito, tipid na ngumiti si Olivia. Ito pa rin, ganun pa rin. Ikaw, kumusta? Stay for good na ba kayo rito? Yes, kami na uli ang mamamahala ng airlines. I'm happy to see you again, Olivia. I have to go. Sandali, pagpipigil niya rito, walang nagawa si Jared kundi ang muling lingunin si Olivia. Ganon na lang ba talaga ang lahat ng yun? Ang tagal mong nawala Jared. Napabuntong hininga na lang si Jared sa kanya.
Maybe we can talk next time but not now, Olivia. Matatanda na tayo para balikan pa ang nakaraan, hindi na tayo mga bata. Minahal mo ba talaga ako? I want to know it, Jared, dahil bigla kang nawala pagkatapos mo akong iwan. I want to know if you loved me before. Napapailing na lang si Jared, kung umakto pa si Olivia akala mo mga bata pa sila. Malalaki na ang mga anak nila at bubuo na rin ang sarili nilang pamilya, pero heto pa rin si Olivia, pilit na binabalikan at iniisip ang nakaraang ilang dekada na ang lumipas. I'm sorry, Olivia, I have to go. Marami pa akong kailangang gawin. Akmang aalis na sana si Jared nang harangan ni Olivia ang dinaraanan niya. Blanko na ang mga mata ni Jared na nakatingin sa ginang. Gusto kong malaman, bakit si Caitlyn ang pinili mo? Bakit hindi ako? Para saan ang mga nangyari sa atin noon, yung ipinaparamdam mo? Halos nakikiusap na si Olivia para sagutin siya ni Jared, pero nanatiling blanko ang mukha ni Jared. Ayaw niya nang isipin yun dahil ang tanda niya na para doon. Isa pa, kung gusto niya mang makausap si Olivia, iyon ay para humingi ng tawad sa nagawa niya. Alam mo kung anong nangyari sa amin ni Caitlyn, alam mong si Caitlyn ang una kong minahal. Minahal kita, Olivia, pero hindi kasing lalim kung paano ko minahal ang asawa ko. I want to say sorry what I have done to you. Okay na tayo, may mga pamilya na tayo. May asawa ka na at may asawa na rin ako, hindi na dapat pa natin ito pinag-uusapan pa. Mahal ko si Caitlyn at hindi ako gagawa ng ikahihiwalay namin. Olivia, let's just forget the past, sobrang tagal na nun. I hope you're happy now. I'm really sorry, sana napatawad mo na ako sa pag-iwan ko sa'yo. Ipinaliwanag ko naman na sa'yo lahat dati pa, diba? Sana nagkaintindihan tayo. Nagpaliwanag ako sa'yo bago kita iniwan, kaya huwag na nating pag-usapan pa yun. Kasama ko ang apo natin and we need to go. Have a nice day, Olivia, nice to meet you again. Huli niyang saad sa katuluyan nang umalis habang hila-hila ang cart. Naikuyom ni Olivia ang mga kamao niya habang nakasunod ng tingin kay Jared. Alam niyang ilang taon na ang lumipas, pero hindi pa rin niya matanggap na iniwan siya ng lalaking minahal niya para sa isang babae. Siya yung nandun, siya yung nanatili nang iwan si Jared ni Caitlyn para piliin ang pangarap niya, pero nang bumalik si Caitlyn, siya pa rin ang naiwan sa huli, siya pa rin ang nasaktan. Tila ba naging pangpalipas oras lang siya habang naghihintay si Jared sa pagbabalik ng babaeng minahal niya. Masayang nakatingin ang lahat kay Mia nang isuot niya ang wedding gown niya. You're so beautiful, iha, bagay na bagay sa'yo ang gown mo. Pagpupuri ng kanyang ina, pwede bang pagkatapos mong ikasal itago mo yan para kapag ako naman na ang ikakasal, ako rin ang susuot niyan, ha. Pagbibiro ni Stella habang nakatingin kay Mia. Ano ka ba, dapat ibang wedding gown din ang sayo. Don't worry, kapag ikaw ang ikinasal, sagot ko na ang gown mo. Promise yan. Nakangiting wika ni Mia. Hoy, ano ka ba? Ha, biro lang yun, no. But I'm serious, Stella, huwag kang mahiya. Meron ka na bang pakakasalan? Pagbibiro rin ni Mia, kaya napairap na lang sa kanya si Stella. Hello, hindi ako gagaya sa'yo na ikaw ang mag-aakit ng kasal, no, ha. What? Sabat na rin ni Caitlyn sa pag-uusap ng magkaibigan. That's how they met, tita ni Aiden, ha. Alam nyo bang hindi na naituloy ni Stella ang sasabihin niya nang takpan na ni Mia ang bibig niya? Wala po yun, mommy, wala na po siyan sasabihin. Pagpipigil ni Mia, pinanlakihan ni Mia ng mata si Stella kaya nanahimik na siya. Siya nga pala, hindi pa rin ba magsusukat si Sir Aiden? Pag-iiba na ni Stella ng tanong. Bukas naman siya. Sagot ni Mia, grabe no, sa kabila ng nangyari sa inyo kayo pa rin pala ang ikakasal sa huli. Parang kailan lang nang magingay sa media ang tungkol sa kasal ni Sir Aiden kay Chloe, tapos ngayon, sa'yo siya ikakasal, ha, matindi ka talaga. Pahingi naman ng karisma, parang kanta lang ni Moira na paubea, ahahaha. Sila ni Chloe ang naghanda ng kasal pero sa iba ikinasal, ha. Pang-aasar pa ni Stella, napapairap na lang sa kanya si Mia pero walang tigil pa rin ang pagtawa niya. Naging abala silang lahat sa darating na kasal ni Mia at Aiden. Napag-isipan nilang sa garden na lang gaganapin ang lahat para tahimik at payapa lang. Kapag sa hotel kasi, halos lahat kilala sila. Gusto lang nila ng tahimik na kasal at hindi na nila iyon kailangang ipagsigawan pa sa media dahil ang mahalaga, mahal nila ang isa't isa at ikakasal na silang dalawa.
My baby, si so beautiful talaga. Kung nakakapaglakad ka lang anak, ikaw sana ang flower girl namin eh. Pinisil ni Mia ang pisngi ng bata, maging ito ay sinukatan na para sa isusuot niyang gown. Halos handang-handa na ang lahat. Kasal na lang ang kulang. Nagdaan pa ang mga araw at ngayon ang araw na hinihintay ng lahat. Halos isang linggo ring hindi nagkita si Mia at Aiden, ngayong araw ng kasal na lang nila ulit sila magkikita. Abalang-abala ang lahat sa paghahanda at paggagayak. Lahar ay may ngiti sa kanilang mga labi, masaya para sa 2 taong mag-iisang dibdib ngayong araw. Napakaganda ng tanawin, napakaganda at napakaayos ng lahat. Tila isang panaginip, tila nasa isang fairy tale ka dahil sa pagkakaayos ng lugar. Napakalawak na hardin, nagbibigay ginhawa sa katawan dahil sa kapayapaan niya. Lahat ng abay ay inaayusan na rin at ang bride naman ay nasa pinakamalaking kwarto. Masayang nakatingin sa salamin si Mia dahil sa wakas ang pinapangarap nilang kasal ni Aiden dati pa ay mangyayari na. Hindi na pangarap, hindi na sa panaginip makikita dahil ngayon magaganap na ang lahat. Haze, parang kailan lang nang sinusuotan lang kita ng diaper pero ngayon wedding gown muna ang isusuot ko sa'yo. Naluluhang saad ni Caitlyn sa anak. Hindi mapigil ang hindi maging emosyonal dahil sa bilis ng panahon. It's okay mom, the important is I'm happy kasi hindi kayo sumuko para sakin. Sa paghahanap nyo sakin sapat na po yun. Masaya ako dahil bago nangyari ang masayang araw sa buhay ko, nandito kayo ni Daddy. Napabuntong hininga na lang si Caitlyn saka mabilis na pinalis ang mga lamandes niyang luha. Tama na nga ang drama, dapat masaya lang tayong lahat ngayon. Be ready na po ang bride, in a few minutes lalabas na po kayo. Saad ng organizer. Napahugot ng malalim na hininga si Mia, hindi niya alam na nakakakaba pala ang ikasal. Gusto niyang i-enjoy ang masayang araw para sa kanila pero hindi niya mapigil ang hindi kabahan. Nanginginig pa ang mga kamay niyang hawak-hawak ang bouquet niya. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas na siya. Sinalubong na rin siya ng kanyang ama. You're so beautiful anak. Akala ko hindi ko na mararanasang ihatid sa aisle ang anak ko. Hanggang pangarap lang kami dati ng mommy mo but we're happy na possible pa rin pala naming magawa yun sa'yo. Nagpapasalamat pa rin ako sa kabila ng nangyari sa amin ng mommy mo hindi ka pa rin pinabayaan ng nasa itaas. Gustong gusto ko na siyang sumbatan noon dahil para saan pa na ibinigay kanya sa amin kung kukunin ka rin pala niya pero ano nga bang mangyayari kung hindi ako mananalig sa mga plano niya. The important is we're all together now. Tandaan mo palaging nandito lang kami ng mommy mo. Mahaba pang litanya ng kanyang ama. Mas lalong napapagaan ang loob niya sa mga magulang niya because they make her more comfortable. Si Daddy naman, wala pa ako sa aisle o sinisira mo make-up ko eh. Maingat na pinunasan ni Mia ang mga luhang lamandes sa kanyang mga pisngi. Napatingala na rin si Jared para pigilan ang mga luha niya. Bahagya na lang natatawa si Mia para pigilan ang pagiging emosyonal nilang tatlo. We're so happy for you anak. Gusto ka pa sana naming makasama ng matagal sa bahay pero mukhang nagmamadali na si Aiden eh. Natatawa pang wika ni Mr. Veserias, but we understand him, minsan din kaming mga naging binata. Nagmamadali na siyang agawin ka samin, that man hahaha. Tell me if he hurt you, hindi ako magdadalawang isip na bugbugin ang pagmumukha niya. Si Daddy naman, don't worry, he will never do that. Aiden loves me so much and I trust him. Matagal din kaming nagkahiwalay but here we are, hindi siya sumuko sakin at sa anak namin. Just trust him, he's kind and I know he will be a good husband and father to us. Pinunasan ni Jared ang natirang luha sa gilid ng mga mata ni Mia saka siya matamis na ngumiti sa anak. I love you baby, matamis niyang wika. Nakagat na lang ni Mia ang pang-ibaba niyang labi para muling pigilan ang paglandas ng mga luha niya subalit hindi niya pa rin napigilan ng yakapin niya na ang mga magulang niya. I love you both, lumuluha niyang wika habang nakatago ang mukha niya sa dibdib ng kanyang ama, magkakayakap silang tatlo at mga pare-pareho ng umiiyak. We will start in a minute, yung bride and the father of the bride dito na po tayo. Saad na naman ng organizer, nakapila na ang lahat ng mga abay nila. Hindi na sumunod si Caitlyn kung saan dapat ang pwesto niya dahil nanatili na siya sa tabi ng mag-ama niya. Sasama siya sa paghatid kay Mia sa aisle. Minsan pang humugat ng malalim na buntong hininga si Mia,
Finally makakarating na rin sila ni Aiden sa pinakamasayang araw nilang dalawa. Kanina pa nakatingin si Aiden sa entrance, nagsimula nang magsipasukan ng mga abay nila at maging siya ay kinakabahan. Isang linggo siyang nagtiis na hindi makita si Mia dahil iyon ang gusto ng mga magulang ni Mia. Halos ayaw niya ng kumurap dahil ayaw niyang may mamiss siyang parte ng kasal nila ni Mia. Darating din yun, kanina ka pa buntong hininga ng buntong hininga dyan. Hindi yun tatakbo. Pang-aasar ni Ace pero nasa entrance pa rin ang tingin ni Aiden. I can't wait to see her bro. Natatawa at naiiling na lang si Ace, siguro nga baka ganun lang talaga ang pakiramdam ng ikakasal, kinakabahan pero masaya. Nang marinig na nila ang hudyat na pagpasok ng bride ay nasa entrance na ang tingin ng lahat. Naghihintay sa pagdating ni Mia. Mabagal ang paglakad ni Mia kasabay ng mga magulang niya. Tila namagnet na ang mga mata ni Aiden kay Mia na nakangiti na sa kanya ngayon. Damn, she's so beautiful. Ang true goddess, an angel came into my life. Damn it. Mahina pang mura ni Aiden, na mamanghang nakatingin sa napakaganda niyang asawa. Parang isang panaginip ang lahat, tila huminto pa ang ikot ng mundo dahil sa mabagal na paggalaw ng lahat. Ang lahat ay nakatutok kay Mia at mga nakangiti. Ang iba pa ay naiiyak na. Yeah, she's so beautiful. Oh God, that perfect creation. Nakatulala na ring saad ni Ace, hindi niya na rin may kurap ang mga mata niya dahil nakatitig na lang siya kay Mia. Hindi niya naman itatanggi na nagkagusto talaga siya kay Mia una pa lang, nagpapanggap pa lang sila ni Aiden pero kung hindi lang niya naramdaman na nagkakagusto na si Aiden kay Mia baka inagaw niya na ito mula sa pinsan. Nanlalabo na ang mga mata ni Aiden dahil hindi niya mapigil ang hindi maiyak dahil parang ayaw pa niyang maniwala na nangyayari na nga ang matagal niyang pinangarap. Namumuo na rin ang mga luha sa mga mata ni Mia at dirdiretso na iyong tumulo. Halos ang lahat ay umiiyak na rin. Why are you crying? Natatawang tanong ni Mia pero maging siya ay umiiyak. I just can't help it, sagot din ni Aiden. Nagmano na si Aiden sa mga magulang ni Mia bilang paggalang. Hindi man namin siya naalagaan noong bata pa siya pero nakikiusap ako sa iyo I hope na alagaan mo pa siya ng higit. Ipagkakatiwala namin sa iyo ang kaisa-isang prinsesa namin kaya pakiingatan si Mia para sa amin. Habilin pa ni Jared. I will po dad, don't worry about her and yes ha. Ako na po ang bahala sa kanilang dalawa. Mahal na mahal ko po ang anak nyo. Ngumiti na lang sa kanya ang mga magulang ni Mia sa kanila ibinigay ang mga kamay ni Mia kay Aiden para makapagpatuloy na sila. Nang makatapat naman ni Mia ang daddy ni Aiden ay nilapitan niya ito saka siya nagmano. Have a nice life with her Aiden, huwag mo nang gayahin ang ginawa ko. Pasensya na kung masyado akong naging pabayang ama. Don't say that dad, you're a good father to me. Ngumiti na lang ang ama niya sa kanilang dalawa. Nagpatuloy naman na silang umakyat para makapagsimula na sa seremonya. Alam ni Aiden na nakakabastos sa kanyang ina ang ginawa nila pero wala siyang magawa. Hindi niya talaga mapakiusapan ang ina niya, sinabi niya sa sarili niyang wala nang pwedeng humadlang sa kanilang dalawa ni Mia. Wala silang ginagawang labag sa kahit anong batas kaya kahit ina pa niya ito, hindi sila papayag lalo na dalawa sila isa lang ni Olivia. Nakikinig na ang lahat sa seremonya, lahat sila ay nasa harapan na ang atensyon para masaksihan ang pag-iisang dibdib ng dalawang tao. Welcome, loved ones. We are gathered here today to join Aiden Hernandez and Malia Becerraez in holy matrimony. Saad na ng nasa harapan. Magkaharap na ngayon ang dalawa at parehong nakangiti, kaunti na lamang ganap ng Mrs. Hernandez si Mia. Now, is their vow exchange. Dagdag pa, magkahawak na ang mga kamay nilang dalawa. Naunang inabutan ng mic si Aiden kaya siya ang magsisimulang magsasalita. Babe, may isinaulo ako para sa iyo pero parang nawala lahat sa isip ko. Natatawang saad ni Aiden kaya nagtawanan ang mga bisita. Solong-salo ni Aiden ang lahat ng sasabihin niya pero parang nawala ang lahat sa isip niya ngayong nasa harapan siya ni Mia. I promise that I will take care of you and our baby. Matagal ko nang sinasabi sa iyo na mamahalin kita sa hirap at ginhawa. Kahit na mawala ang lahat ng meron ako pero huwag lang ikaw dahil una pa lang ikaw na ang nakikita kong makakasama ko habang buhay, ikaw ang paglalaanan ko ng mga oras ko sa mundong ito. Hindi sapat na sasabihin ko lang na mahal kita dahil handa akong ipakita at iparamdam sa iyo ang lahat ng yun.
Wala akong maipapangako bukod sa pagmamahalin kita habang buhay, hanggang sa kahuli-hulihang hininga ko. Wala rin akong ibang hihilingin sa iyo bukod sa mahalin mo rin ako ng buo, magtiwala ka lang sakin at sa pagmamahal ko para sa iyo. Babe, hindi na ituloy ni Aiden ang sasabihin niya nang magpiyok siya. Kanya-kanyang punas na rin ng luha ang mga bisitang nanunood. Halos humikbi na si Aiden kaya natawa na lang siya nang panasa niya ang mga luha niya. Naging masakit man ang nangyari sa atin, masaya pa rin akong nandito na tayo ngayon para pag-isahin tayo. Please, I'm begging you, don't you dare to leave me again dahil hindi ko na alam ang magiging buhay ko kapag nangyari yon. Hindi ko alam kung paano ko pa makikita ang liwanag at ganda ng mundo kapag nawala ka pa uli sakin. Pareho na silang umiiyak ngayon at panay din ang tango ni Mia sa mga sinasabi ni Aiden. Hindi niya nauulitin ang iwan pa uli ito dahil lalaban na siya dahil hindi sumuko sa kanya si Aiden kailanman. Loving what I know of you, and trusting what I do not yet know, I will respect your integrity and have faith in your abiding love for me, through all our years, and in all that life may bring you as. I will love you more than you love me, Malia Veceraes. I love you so much, babe. Gusto nang halikan ni Aiden si Mia pero hindi pa rin pwede. Humugot ng malalim na buntong hininga si Mia dahil it's her turn. Nag-uumapo ang saya sa dibdib niya, tila nabusog na tuloy siya sa mga sinabi ni Aiden. Wala rin naman siyang ibang hiling kundi ang manatili na silang dalawa sa isa't isa habang buhay. Magsasalita na sana si Mia nang may biglang pumalakpak na nagmumula sa entrance. Ang galing naman, wika nito, nagsigilad ang mga bisita nang makita siya. Olivia, wika ni Mr. Hernandez, mabilis siyang napatayo. Hindi niya akalain na mahahanap at malalaman pa ito ni Olivia. Hindi niya sinabi ang kasal ni Aiden dahil alam niyang magkakagulo lang, hindi na nila kasi ito mapakiusapan na pabayaan na lang ang mga mata. Mabilis na itinago ni Aiden sa likod niya si Mia para protektahan sa ina niya. Kinuha na rin ni si Ayesha para lumabas na dito, tutal may exit naman sa gilid nila. Mom, honest na rin ni Aiden. Hindi mo na talaga ako nirespeto, Aiden. Ina mo ako pero ni hindi mo man lang ako inimbita sa sarili mong kasal. Ang galing-galing naman. Ang gagaling yung lahat, sobra. At ikaw naman na babae ka, talagang kumapit ka no. Ano bang hindi mo maiwan sa anak ko? Ha? Olivia, enough. Pigil ni Mr. Hernandez at akmang lalapitan niya sana ang asawa nang tutukan siya ni Olivia nang hawak niyang baril. One wrong move, Dave. Pop, utok sa'yo to. Mommy, what do you think you're doing? Put your gun down. Ano bang nangyayari sa'yo? Kayo ang tumigil. Sinabi ko na una palang hindi dapat kayo ikasal. Sa dinami-rami ng babae, Aiden, bakit pa ang babaeng yan? Bakit pa ang anak ni Caitlyn at Jared? Sige, pababayaan na kitang mamili ng babaeng mamahalin mo kahit sino pa yan, kahit saang pamilya nang galing, wala na akong pakialam pero huwag ang babaeng yan. Galit niyang wika, lahat ng mga bisita ay nasa gilid na at natitira na lang sa harapan si Caitlyn, Jared, Dave at si Mia at Aiden. Walang ginawa sa'yo ang mga bata, Olivia, hayaan mo na silang maging masaya. Ano bang nagawa nila sa'yo para magalit ka ng ganyan sa kanila? Anong klase kang ina para hadlangan ang kasiyahan ng sarili mong anak? Tama na please, let's give them a peace. Sigaw ni Dave pero umiling lang si Olivia. Mula noon hanggang ngayon sila pa rin yung masaya, sila pa rin yung kompleto. Ako pa rin yung palaging naiiwan at nag-iisa, paano mo nagawa sakin to, Aiden? Ni hindi mo man lang ako kinausap, ni hindi mo binanggit sakin ang kasal mo. How can I tell you that, Mom, kung sa paghingi ko pa lang ng basbas sa iyo ay hinahadlangan mo na ako? Pinili kong maging tahimik na lang ang kasal naming dalawa. Mom, bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Hindi naman masamang tao si Mia para kaayawan mo, ni wala siyang ginawa sa'yo sa kabila ng mga nagawa mo sa kanya. Ito na lang ang hihilingin ko sa'yo, bigyan mo na lang kami ng katahimikan. Hayaan mo na akong maging masaya, mahirap bang ibigay yun sa sarili mong anak? Ano ba ang mahirap tanggapin? Nagmamakaawa ng wika ni Aiden, hindi na nila alam ang gagawin sa ina niya. Wala siyang kaalam-alam kung ano ba talagang ikinakagalit ng sariling ina. Nilingan ni Olivia si Jared na iniingatan si Caitlyn. Mapait na ngumiti si Olivia habang nakikita ang lalaking hanggang ngayon ay laman ng puso niya na si Caitlyn pa rin ang iniingatan niya.
Paano naman siya? Hanggang ngayon nasasaktan pa rin siya. Gusto niya na lang sanang pabayaan ang anak pero nang malaman niyang anak ni Jared at Caitlyn si Mia, doon na nagsimula ang pagkamuhi niya sa dalaga. Ang babaeng naging bunga ng pagmamahala ni Jared at Caitlyn. Itinago ni Jared si Caitlyn sa likuran niya at hinarap si Olivia. Pwede bang tapusin na natin to, Olivia? Huwag mong ibaling ang galit mo sa anak ko dahil ako lang ang nagkasala sa'yo. Hayaan na lang natin sila, masyado nang matagal ang mga nangyari, hindi mo pa rin ba yun kinakalimutan? Saad ni Jared, paano ko kakalimutan ang lalaking minahal ko, ang lalaking nag-alaga at nag-aalala sa'kin noon? Paano ko yun kakalimutan? Sinabi mo sa'king minahal mo ako pero bakit nang bumalik lang ang babaeng yan ay iniwan mo na ako? Tama na Olivia please, ang tatanda na natin. Kalimutan na natin ang lahat, umiling si Olivia sa kanya tiningnan si Mia. Tama na po, kung mahal niyo talaga si Aiden bilang anak niyo. Hayaan niyo na lang po sana siya kung saan siya magiging masaya. Pakiusap na rin ni Mia pero nanlilisik na ang mga mata ni Olivia. Tumahimik ka, matagal ka nang dapat patay. Matagal ka nang dapat na maalam sa mundong ito. Sigaw niya rito, napasinghap na lang ang lahat ng nakarinig sa sinabi niya. Nabuo naman ang galit sa dibdib ni Caitlyn kaya umalis siya sa likod ni Jared. What did you say? Ikaw ang nagpaplano ng pagpapapatay ng anak ko. Tandang padamdam. Hayop ka Olivia, galit ng saad ni Caitlyn, inaawat siya ni Jared pero ayaw niyang paawat. Ngumisi naman sa kanya si Olivia. Kinuha mo ang kaligayahan at buhay ko Caitlyn kaya quits lang tayo. Oo, ako nga ang nagpakidnap sa anak mo noon at ako rin ang may tukanan ng nangyari sa bahay ampunan kung nasan siya kaso masyadong malakas ang kapit niya kay kamatayan hanggang ngayon buhay pa rin. Nakaligtas pa rin sa pangangidnap sa kanya nung nakaraan. Ang galing ng anak mo diba? Mana sayo, kaya ngayon mamaalam ka na dahil kukunin ko na uli ang kaligayahan mo. Hayop ka talaga Olivia, wala kang kasing sama, galit na sigaw ni Caitlyn. Naikukuyom na lang din ni Mia at Aiden ang mga kamao nila dahil kusa nang umamin si Mrs. Hernandez. Nagsigawan na lang ang mga bisita nang itutok ni Olivia ang baril kay Mia pero hamarang naman si Aiden sa harap niya. Tama na, sigaw ni Jared saka siya lumapit kay Olivia. Jared, come back here. Pagpipigil sa kanya ni Caitlyn pero walang pinakinggan si Jared. Ako ang kailangan mo diba? Ako ang nakasakit sa iyo kaya tama na Olivia. Ako na lang, pabayaan mo na ang pamilya ko. Hayaan mo na sila, tama na ang pagpapahirap mo sa amin at sa anak ko. This is enough. Ako na lang ang kunin mo, ako na lang Olivia kung doon ka magiging masaya. Huwag mo na sanang hintayin na pagsisihan ko pang minsan kitang minahal. Wika niya rito, matamis namang ngumiti sa kanya si Olivia sa kanya itinutok kay Jared ang hawak niyang baril. Jared, Dad, sigaw na nila nang itutok na ni Olivia ang hawak niyang baril. Mommy tama na please put your gun down. Olivia, huwag mong gawin yan. Pakiusap may oras ka pa para magbago. Sigaw na rin ng mag-ama kay Olivia pero halos mabingi ang lahat ng tuluyan nang iputok ni Olivia ang hawak niyang baril kay Jared. Jared, sigaw ni Caitlyn. Daad. Umiiyak na ring wika ni Mia, halos nabingi ang lahat dahil sa nangyari. Walang makagalaw sa kanila dahil kay Olivia. Dahan-daang napaluhod si Jared sa sahig dahil sa tama ng bala sa katawan niya. Matamis pa ring nakangiti si Olivia na tila masaya sa ginawa niya. Maya-maya ay nagulat ang lahat nang itutok na rin ni Olivia ang baril niya sa sarili niya. Mom, please don't do that. Sigaw ni Aiden pero nakangiti lang si Olivia. Nang makita niyang tuluyan ng lumapag sa sahig si Jared ay kinalabot niya na rin ang gatilyo ng baril. Kung hindi para sa ating dalawa ang mundong ito baka sakaling umayon sa atin ang kabilang mundo. See you in our next life Jared. Mahina pa niyang saad. Itinutok niya ang baril sa ulo niya dahilan ng pagbilis ng pagbagsak niya sa sahig. Ilang segundo lang din siyang nahirapang huminga at samuka ng dugo, nawalan na rin siya ng buhay. Tila naging echo na lang ang sigawan nilang lahat. Ang masayang kasal na dapat mangyayari ay nauwi sa isang madilim na pangyayari. Halos hindi ko maigalaw ang mga kamay at mga paa ko. Para akong nanigas at hindi makagalaw, sana panaginip na nga lang ang lahat. Ang saya-saya ko lang kanina diba? Masaya lang kaming lahat kanina pero bakit naging ganito ang lahat?
Bakit naging madyugo ang kasal na pinangarap namin? Nagkalat sa carpet ang dugo ni Daddy, ganon na rin ni Ma'am Olivia. Naguguluhan pa rin ako, ano bang mga naging nakaraan nilang lahat sa isa't isa? Bakit kailangang si Daddy pa ang saktan niya? Bakit niya kinukuha ang buhay na hindi kanya? Mia, rinig ko sa boses ni Stella, bakas ang pag-aalala sa kanya pero tila nakamagnet na ang mga mata ko kay Daddy. Rinig ko na ang iyakan ni Mommy at ng mga kapatid ni Daddy, ganon na rin si Aiden at si Sir Dave. Dahan-dahan akong humakbang, parang ayaw ko pang i-proseso sa utak ko ang lahat ng nangyayari. Call the ambulance now. Umiiyak na saad ni Mommy habang yakap-yakap si Daddy. Iha, pinigilan ako ng isang kapatid ni Daddy sa paglapit sa kanya. Kung hindi niya ako hawak baka bumigay na ang mga tuhod ko dahil sa panghihina ko. Please go to your room now first. Utos niya sakin pero umiling ako. My father needs me now, hindi ako aalis o tatakas. I'll stay po tita, I want to see my dad please. Nakikiusap kong saad sa kanya. Wala naman siyang nagawa kundi ang alalayan ako patungo kay Daddy. Nakahinga naman ako ng maayos nang makita kung humihinga pa siya pero nakapikit ang mga mata niya. Dad, humihikbi kong tawag sa kanya, dahan-dahan namang iminulat ni Daddy ang mga mata niya. Mas lalo akong lumapit sa kanya nang langat niya ang mga kamay niya para abutin ako. My beautiful daughter, nahihirapan niyang saad, matamis din ang mga ngiti niya pero hindi ko mapigilan ang pag-iyak ko. I am sorry for ruining your special day. I am sorry anak. Umiling ako ng umiling sa kanya. You don't need to say sorry Dad, it's not your fault. Please save your energy, don't you ever dare to leave US. Please stay with US Dad, ngayon lang po ako hihiling sayo kaya pakiusap. Hintayin mo lang po yung rescue, darating din sila. Huwag ka na pong magsalita para hindi ka lalo manghina. Pakiusap ko na sa kanya, ngayon ko pa lang sila makakasama. Ngayon ko palang mararanasan magkaroon ng kompletong pamilya kaya hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala kaagad sa amin si Daddy. Huwag muna ngayon, gusto ko pa silang makasama, gusto ko pang ma-enjoy ang mga bawat sandali na dapat ay kasama ko sila. Inanalaya na akong tumayo ng kung sino nang dumating ang mga rescuer. Mabilis na isinakay sa stretcher si Daddy at nakasunod naman sa kanya si Mommy. Hindi ako pwedeng sumama sa ganitong itsura. Tiningnan ko si Aiden pero hindi ko na sila makita ni Sir Dave, naiintindihan ko naman. Mas malala ang tama ni Ma'am Olivia dahil sa ulo niya itinutok ang baril niya. Paano niya yun nagawa? Paano niya naisip na manggulo sa kasal ng anak niya at barilin si Daddy? Tungkol saan ang mga sinabi niya? Magkakakilala pa silang lahat dahil may nakaraan si Daddy at Ma'am Olivia. Bakit ganun na lang ang galit niya? Hindi ba uso sa kanya ang salitang move on? Ilang dekada na ang dumaan pero bakit hanggang ngayon dala-dala pa rin niya ang galit sa puso niya? Matapos kong makapagbihis ay nagpaalam na muna ako sa anak kong nasa pangangalaga na ng mga kapatid ni Daddy. Nasa hospital na rin si Ace at tinatahak na rin namin ni Raul ang daan patungong hospital. I hope they are okay. Are you okay? Tanong sakin ni Raul na nakatingin na sa salamin ngayon para makita ako. Tanging-tango na lang ang naisagot ko sa kanya kahit na alam kong hindi ako okay. Nag-alala ako kay Daddy at the same time kay Aiden para sa mommy niya. Don't worry, they will be okay. Hindi ako naniniwala sa kahit anong pamahiin pero hindi ko akalain na makaka-encounter ako nun ngayon. Ang sabi ng mga matatanda, if you're going to get married, avoid having weddings on the 4th, 14th, 7th and so on in the day of Saturday lalo na sa buwan ng Mayo. Ngayong araw ay May 14th Saturday. Pero alam kong hindi yan nakukuha sa mga numbers, araw o buwan. If you truly love your future spouse then there is no unlucky numbers, days or month. Tipid na lang akong ngumiti kay Raul, alam kong nililibang niya lang ako para pansamantalang makalimutan ang mga nangyari pero hindi ko yun magawa. Malakas si Sir Jared, makakayanan niya yun. Dagdag pa ni Raul. But, how about Ma'am Olivia? Tanong ko sa kanya, naiiwas naman sa akin ni Raul ang paningin niya at kunwaring itinuon ang atensyon niya sa daanan namin. Hindi niya ako sinagot, possible kayang kayanin pa ni Ma'am Olivia. Tutok ang pagkakabaril niya sa sarili niya at sa ulo pa kung saan pinakamaselang bahagi ng katawan pagdating sa baril.
Mabilis ang mga hakbang ko nang makarating kami ng hospital. Una kong pinuntahan si Daddy at Mommy. I know Aiden needs me now too pero wala akong magawa. Parehong mga magulang namin ang hindi maganda ang kalagayan ngayon. Mom, tawag ko sa kanya nang makarating ako. Anak, umiiyak pa ring sad ni Mommy. Tumingin ako sa isang kwarto pero sarado pa rin ito. Sana maging successful ang lahat at makalabas ng buhay at maayos si Daddy. I'm scared. I don't know what to do if your dad leave US. Hindi ko kakayanin Malia. Humihikbing saad ni Mommy. I need to be strong dahil kailangan niya ako. Nanghihina man din ako pero kailangan kong maging matatag para kay Mommy. Daddy will be okay Mom. Malakas si Daddy kaya alam kong kakayanin niya. Mahal na mahal niya tayo kaya hindi niya tayo iiwan. Maniwala lang tayo. Pagpapalakas ko ng loob niya, tumanggo-tango naman siya sakin. Gusto kong puntahan si Aiden kung nasan siya pero hindi ko pwedeng iwan na lang dito si Mommy. Dalawa lang sila ng daddy niya ngayon ang magkasama, ang ibang pamilya nila Aiden ay nasa Amerika. Nanginginig din ang mga kamay ko pero pilit kong itinatago iyon kay Mommy. Huwag naman na sanang kamuhian ko pa ang araw na napili ko para sa kasal naming dalawa ni Aiden. Gusto ko lang naman maging masaya sa araw na ito pero bakit naman ganito ang nangyari? Bakit kailangang may mga taong masaktan? Masaya bang maging masaya? Masama bang piliin mo kung saan ka masaya? Gaano ba kahirap maging masaya? Ano pa bang dapat naming isakripisyo para pareho naming makamit ang mga kaligayahan namin? Wala kaming matindaan na may nagawa kaming mali para maranasan namin ang lahat ng ito. Is it really true that world is unfair? Pasasayahin ka panandalian pero sa huli paiiyakin ka pa rin. Isang oras pa ang hinintay namin sa waiting area bago lumabas ang doktor. Una nang lumapit ang kapatid na babae ni Daddy. How's my brother, Doc? Tanong niya. He's okay now but we need to monitor him often. Medyo malalim ang tama ng bala sa katawan niya so please don't expect too much but we will do our best para gumaling siya. Medyo nabawasan naman ng kaunti ang kabang nararamdaman ko. At least he's okay now pero hindi pa masyado. Thank you, Doc. Excuse me, paalam na ng doktor, sumunod na ring lumabas ang ilan pa niyang kasama sa loob at ilang mga nurse na lang ang natira para ayusin ang mga apparatus na nakakabit sa katawan ni Daddy. Nilapitan na namin si Daddy pero hindi namin siya makausap dahil tulog siya at may tubo ring nakalagay sa bibig niya. Sa tuwing naririnig ko ang tunog ng lifeline na yan ay kinakabahan ako, okay lang na magingay siya pero huwag na ang maging iisa ang tunog at tumuwid ang mga linyang yan. Inalalayan ko si Mommy sa pag-upo sa tabi ni Mommy saka ako tumabi kay Tita Irene sa sofa. Are you okay? Minsan talaga hindi dahil masaya ka, diretso na talagang magiging masaya. May mga bagay na hindi mo inaasahan na mangyayari. Marami pang araw to be happy and continued your wedding with the man you love. Hindi ko akalain na magagawa yun ni Olivia. Napatingin ako kay Tita Irene, magkakakilala silang lahat. Ano nga ba talagang kayang gawin ng pag-ibig? Ano pa bang kayang isakripisyo ng lahat para sa pangalan ng pag-ibig? Hindi niya ba naibilang ang lahat ng pagmamahal niya kay Aiden? Nang dumating sa buhay niya si Aiden, napabuntong hininga na lang ako, ang pagmamahal pa rin ba niya kay Daddy ang dahilan kung bakit gusto pa rin niya akong mamatay? Naging bangungot ko ang gabing muntik akong mamatay. Kung hindi dahil kay Ate Jade baka abo na lang din ako ngayon. Nagawa niya na akong ilayo sa mga magulang ko pero bakit ipinahanap pa rin niya ako para lang patayin? Kung naging maaga lang siguro ang mga pulis na dumating kanina, hindi siguro ito nangyari. Saad uli ni Tita Irene, napakunot naman ang noo ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagsalita na ang lalaking nagutos sa mga lalaking dumukot sayo kung sino ang mastermind ng lahat. Sinabi niya nang si Olivia nga ang may pukana ng lahat ng nangyari sayo. Sinubukan namang humabol ng mga pulis sa place kung saan ang kasal pero huli na sila ng dating kasi pareho nang bumalagta sa sahig si Olivia at ang daddy mo. I can't believe her, naiiling pa niyang saad. Kung mas naging maaga nga lang sana sila, edi sana masasaya na kami ngayong nagsasalo-salo sa reception but they're late. Hindi ko naman sila masisisi dahil hindi sa lahat ng oras ay malalaman mo kaagad ang lahat. Tiningnan ko si Mommy at nanatili na siya sa tabi ni Daddy habang hawak-hawak niya ang kamay ni Daddy. Hindi ko akalain na marami rin palang pinagdaanan ang mga magulang ko nang piliin din nila ang isa't isa.
Maraming mga naging kapalit pero pinili nilang magpatuloy because they know in the end it's worth it. Ilang araw na ang lumipas pero hindi pa rin nagigising si Daddy. Kasama ko rin si Aiden kung saan nila inilagay ang abo ni Ma'am Olivia. Yes, Ma'am Olivia didn't make it. Dead on the arrival din pala siya pero hindi na namin yun nalaman dahil nakatuon kami kay Daddy. Hinaplos ko na lang ang likod ni Aiden, minsan ko siyang nakitang umiyak pero patago pa. Alam kong kahit na maraming nagawang kasalanan sa kanya ang mommy niya mahal pa rin niya ito at hindi niya rin gusto kung anong nangyari kay Ma'am Olivia. How's Tito Dave? Tanong ko nang makaupo kami. He always said that he's okay but I know he's not. I want to visit you every day babe but I can't leave Dad alone. I understand, you don't need to say it because I already know. Always remember that I'm always here beside you, I won't leave you. Bahagya na lang nang ngumiti si Aiden. Ilang araw na rin ang lumipas, dapat nagka-celebrate na lang kami ng kasiyahan namin ngayon, nagpaplano para sa honeymoon but here we are, dinadalaw si Ma'am Olivia. Nilingan ko si Aiden at bakas pa rin sa mga mata niya ang lungkot. Siya pa ang humingi ng tawad sa pamilya ko gayong siya itong nawalan. Hindi pa rin nagigising si Daddy, para saan ba ang ginawa ni Ma'am Olivia? Binaril niya sa Daddy tapos sumunod siya. Balak niya bang magsama silang dalawa sa kamatayan? Sa sobrang excited kung makasama ka habang buhay, ang maiuwi na kita ganito ang nangyari. Mas lalong napatagal. I want to marry you again love hindi dahil sa naniniwala ako sa pamahiin nilang huwag kang magpapakasal kapag may namatay sa miyembro ng pamilya niyo sa parehong taon. I just want to respect my mother's death. Gusto ko sanang masaksihan niya iyon pero hindi ko siya mapakiusapan ng maayos. Ang sakit lang na ito ang pinili niyang daan. Naisandal ko na lang ang ulo ko sa balikat ni Aiden at ramdam ko ang paghalik niya sa ulo ko. Hindi naman natin kailangang magmadali, darating din tayo dyan balang araw. May tamang panahon din para sa atin. At sana pagdating ng araw na yun tahimik at payapa na ang lahat. Wala nang kaguluhan, siguro kung mas pinili ni Ma'am Olivia na magpatawad baka magkasundo kami ngayon o baka masaya na ang mga pamilya namin. Walang hinanakit sa bawat isa. I hope Tito Dave is fine, masakit pa rin para sa kanya na malaman na mahal pa rin ni Ma'am Olivia si Daddy. Even it's hurt he stayed for long years. Hindi naman masama ang magmahal ng sobra pero sana marunong tayong magpatawad dahil hindi natin mahahanap ang tunay na kaligayahan kung pinili nating ikulong ang mga sarili natin sa nakaraan. Masakit ang masaktan pero masarap ang magmahal. Tito Dave is kind and handsome din naman pero bakit hindi yun nakita ni Ma'am Olivia? Tiningnan ko si Aiden, nakikipaglaro na siya ngayon kay Yesha na marunong nang gumapang. Sa anak niya na lang itinutuon ang oras niya para makalimutan niya panandalian ang sakit. Kayo na muna ang bahala rito ihahatid ko lang ito sa mommy mo. Wika ni Tita Irene na siyang naghahatid ng mga gamit sa hospital. Hindi po ba uuwi si mommy? Tanging buntong hininga na lang ang narinig ko kay tita. Paniguradong hindi na naman yun uuwi, simula nang dalhin sa hospital si Daddy hindi na umalis sa tabi niya si mommy kaya dinadalhan na lang siya doon ng mga gagamitin niya. Sana magising na si Daddy para hindi na masyadong nag-aalala si mommy. Love, dito ka na kumain magluluto ako ng tanghalian. Wika ko kay Aiden na nasa sala habang ako ay nasa kusina para maghanda ng makakain namin. Kaming tatlo lang ang naiwan dito sa bahay nila mommy, si Ace naman ang naiwan sa bahay nila Tito Dave. Gusto lang nilang bantayan si Tito Dave dahil hindi naman siya masyadong nagsasalita. Ngingiti lang siya kapag dinadalaw namin kasama ni Yesha minsan naman ay nalilibang kapag nilalaro si Yesha. Balak naming dalawin na naman siya para kahit papaano hindi siya masyadong mag-isip. Napatigil na lang ako sa pagluluto ko nang yakapin ako ni Aiden sa likod ko. I just want to stay with you babe, I just want to be happy pero anong nagawa kong mali para mahalin ka at mangyari ang lahat ng to? Tanong niya, alam ko, nasasaktan pa rin siya. Hindi man sila masyadong nagkaroon ng magandang ala-ala ni Ma'am Olivia mahal pa rin niya ito. Panahon na lang ang maghihilom sa lahat ng mga sugat sa puso natin. Wala kang ginawang mali, hindi mo kasalanan kung bakit yun nangyari. May mga tao lang talagang hindi marunong tumanggap at mag-move on, napahigpit na lang ang pagkakayakap niya sakin.
Sana sa paglipas ng panahon maging maayos na ang lahat at magkaroon ng kapayapaan ang bawat isa. Matapos naming kumain ay nagtungo na kami kay Tito Dave para hindi siya nakakaramdam ng lungkot. May mga pagkain na rin kaming dala para dito na mag-picnic. Walang ring araw na hindi namin dinalaw si Daddy sa hospital. Mabuti na lamang at mababait din ang mga kapatid ni Daddy, hindi sila katulad ng ibang pamilya na nag-aaway-away dahil sa kayamanan, dahil lahat sila ay may kanya-kanya ng mga negosyo kaya may nakakasama si Mommy sa pagbabantay. Nandito na ba ang mahal kong apo? Hi, apo, how are you? Masayang salubong sa amin ni Tita Dave, kahit papaano ay nagiging okay na rin siya hindi katulad ng mga unang araw na mababakas mo ang pamumulan ng mga mata niya at ang lungkot. Kinuha niya na sakin si Yeshao at naglaro na silang dalawa. Isang buwan na lang din ay mag-iisang taon na ang panganay naming anak. Ang bilis lang ng panahon. Kumain ka na ba, Dad? Tanong ni Aiden habang inaayos ang mga dala naming food. Yeah, Ace cook for me? Balik niya namang sigaw. Tiningnan ko si Ace na prenteng nakaupo sa sofa saka ako kinindatan. Natatawa na lang ako sa kanya. Maraming katulong dito sa bahay pero mga trabaho lang nila ang inaasikaso nila. Siyempre wala naman silang alam kung paano pa ay co-comfort ang amo. Naging ingay din sa media ang nangyari sa kasal namin ni Aiden. Hinayaan na lang yun ni Aiden dahil wala naman siyang magagawa dahil yun naman talaga ang nangyari. Minsan talaga kapag sa pag-ibig para kang nasa gyera, maraming hadlang, maraming pagsubok, hindi mo alam kung susuko ka na ba o kung kailan ka lalaban. Panghihinaan ng loob, susuko, ibababa ang sand at ang gamit, kailangang magsakripisyo at hindi maiwasang may mawawala. Kung iisipin mo parang ang dali lang magmahal, magmamahal ka lang naman pero hindi mo alam, kailangan mong magsakripisyo. Hindi maiiwasan ang magkakaroon ng hadlang sa ibang pag-ibig at kapag pinili mong sumuko ikaw ang talo dahil hinayaan mong magtagumpay sila.